At muli, magandang umaga. Excuse lang, no? Sa bawat isa sa pangalan ng Panginoon. At, at sinong nag-expect sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yung aasahan sa amin. Pero kung nakatingin tayo sa Panginoon sa umagang ito, ay may pag-asa tayo, mga kapatid. At hindi tayo bibiguin ng Panginoon Diyos. At nabanggit naman kanina, dalangin natin ang ating mahal na pastor. At ilang mga kasama sa kanilang pagpalain ng gawain sa Arteche at ang kanilang pag-uwi. Minsan pa, ito na namang maulan na panahon. Salamat na narito tayo kabila ng natin hindi ideal na panahon. Alam ko na ang desire natin ay ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Tayo'y expect sa Panginoon minsan pa. Basahin natin ang ating mga Bible. Psalms 119, very familiar verse. Verse 105. Psalms 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise God. Yan ba ay realidad sa atin, mga kapatid? Realidad ba yan, mga kapatid? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag, hallelujah, sa aking landas. So, pag-usapan natin yan sa umagang ito, mga kapatid. And hope na makapagbigay encouragement sa umagang ito. So, medyo maaga tayo. Siguro hindi naman ito maging ganun kahaba. At praise God. So, pag-usapan natin ang ating teksto sa umagang ito. Yung title, Lamp unto my feet and light unto my path. Actually, pangaral ko ito sa Arteche. At nais ko rin i-share ang inspiration at ilang mga dinagdag ng Panginoon para sa umagang ito. So Psalms 119, sa mga pinakamahabang chapters sa Biblia. At ilang mga awit ang sinulat sa chapter na ito. And let's see na kung paano ang salita ng Diyos, Thy Word, ay na maging ilawan sa ating mga buhay. At siguro, bigay tayo ng ilang mga situations sa buhay na ito, kung paano natin ma-appreciate ang liwanag na salita ng Diyos at kung paano ang salita na ito ay nagliliwanag sa atin sa oras nating ito'y kailangan natin. So, sa ating binasa, mga kapatid, so merong dalawang uri ng liwanag na ilaw na pinakita. It's a lamp. Larang lampara, ilawan. Lamp unto my feet, ilawan sa paa, at liwanag sa landas. So may ilawan sa paa, may liwanag sa landas, sa daanan. So alam naman natin yung lamp, lampara. Yung may ibang translations na kandila, lampara. So, alam natin itsura niyan, lalo na noong mga unang panahon. At lalo na sa panahon na tinutukoy sa Biblia. Natin yung hinahawakan lampara na ginagamit
sa paglakad ng mga panahon, especially sa dilim. Ah, so, the lamp, candle, and feet, no, yung ating mga paa, siguro parang implication ay yung paglalarawan ay tumutukoy siya sa ating mga lakad sa buhay na ito. Hindi lang sa literal na paa, hindi sa ating paghakbang, no, sa buhay na ito. So, our steps, ang ating paglakad. At alam natin yung lampara na hindi naman siya ganon kaliwanag, nakagaya nito sa umaga. May area lang siya na pag ginamit mo ay maliliwanagan. No? Usually, isang palibot lang niya, at yung unahan ay hindi mo na masyado makikita. So, minsan, inilalagay yan sa paanan para makita mo yung dadaanan, pero hindi siya yung mag-iilaw talaga ng isang straight na daanan, kundi yung palibot lang. So pamilyar naman tayo dyan. Ayun, I hope na visualize natin. So, sa gabi, di ba? Para siyang lampara na, lalo na sa mga naglalakbay, siya ay nag-iingat sa paa. Of course, baka may kung kamatapakan, matalisod, or maingatan ng paglakad. So, may lampara na nag-iingat, parang nagiging gabay sa paglakad. And sa pangalawang bahagi, at liwanag sa aking landas, and the light unto my path. Ito naman ay isang bahagi na ang inilalarawan ng salita ng Diyos na nag-iilaw sa daan. So may ipinapakita siyang daan, at ito ay yung ilaw ay nagbibigay ng vision para makita yung daan. No, nagliliwanag upang maging malinaw yung daan. Kumbaga sa sakyan, headlight. No? Straight, nakikita ng nagdadrive yung daan sa gabi dahil sa ilaw. Dahil kung walang ilaw, mahirap. It's a light na itinuturo yung direction, yung daan. Upang maging malinaw yung kalsada o yung nilalakaran. Upang ipakita yung daan. Ang ganon. It's a light unto my path. At yung path, of course, yung daanan, pero nagpapakita ng nilalarawan natin, ng pakahulugan na nagpapakita ng landas ng ating buhay. Siguro, landas ng buhay Kristiyano, buhay ng paglilingkod sa Panginoon. So, sa definitions, usually, or sa na-appreciate natin at itong mga lampara, usually nagagamit natin sa oras ng kadiliman, madidilim na mga oras. And sabi sa definitions, ang darkness, ang kadiliman ay inilalarawan na absence of light. Madilim ang isang lugar dahil walang ilaw. Dinedefine yung kadiliman, darkness, dahil walang presensya ng ilaw. Absence of light, walang liwanag upang maging klaro ang paligid. So, madilim. So, pinapakita na yung darkness, yung kadiliman, parang partial or total absence of light. Sa pamamagitan ng ilaw, nagkakaroon tayo ng vision, clarity. Nakikita natin yung mga bagay sa paligid na mahirap or hindi magagawa or mahirap magawa kapag madilim. Madalas nating naririnig na sa
Kapag may liwanag, no, ang dilim ay tumatakas. So, cause of light, no, nawawala yung darkness. At kung siguro i-reflect natin sa ating mga buhay, mga kapatid, no, kung nais nating mapagtagumpayan ang mga kadiliman sa buhay na ito, mamaya tingnan natin, nais nating mapagtagumpay spiritual darkness. Wala tayong ibang kailangan kundi ang ilaw. See? At sa ating binasa, wala tayong ilaw. Ibang ilaw kundi ang salita. See? Sabi natin kanina, kung walang ilaw, hindi magiging malinaw ang paligid. Hindi natin makikita ang mga bagay sa paligid. At ano mangyayari kapag nasa literal na kadiliman ng tao, siya'y nangangapa. Nag-iingat, hindi makakilos ng maayos, nag-aalangan humakbang, gumalaw dahil nasa kadiliman. At halos natin, imposibleng magtrabaho o gawin yung mga karaniwan nating ginagawa in total darkness. Of course, wala kang makikita. Kaugnay sa ating verse na binasa, kailangan natin ang Word of God, ang salita ng Diyos as light, bilang ilaw, especially, no, sa ating pagharap sa mga madidilim na sandali, no, madidilim na circumstansya ng ating buhay. No? Anumang effort natin pagharap sa kadiliman, anumang effort ng tao, no, na gawin upang humakbang sa kadiliman, ay wala siyang magagawa, mahihirapan siya kung walang liwanag. The same sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa, hallelujah, sa buhay na ito kung walang liwanag. Wala tayong katiyakan, ang mga hakbang ay hindi sigurado. Ang kailangan natin ay liwanag, hallelujah, salita ng Diyos. Minsan, ang mga tao lumalakas sa kanilang sariling effort, sa kanilang sariling idea, sa kanilang sariling pinaniniwalaan na parang nahanga sa dilim, mga kapatid. Hindi alam ng tao, tama ba ito? Of course, alam niya, tama ito sa kanyang sarili. Pero ang liwanag pa rin, hallelujah, ang ating kailangan. Minsan, dahil sa pag-e-effort ng tao na mangapa sa dilim, na walang liwanag ng salita ng Diyos, ay nagdudulot ng kabiguan at mga sakit sa buhay. So para harapin ang kadiliman, wala tayong ibang kailangan kundi ang liwanag. At ang source, hallelujah, walang iba, ang ating Panginoon at kanyang mga salita. Nasaan kaya tayo, mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Paano kaya tayo maglalakbay sa buhay na ito kung hindi tayo ginabayan ng salita ng Diyos? Ngunit salamat sa Panginoon, hallelujah, hindi tayo pinagkulang, hallelujah, sa liwanag sa dakong ito. Ang Panginoon, hallelujah, ay masaganang nangusap sa mga pagtuturo, hallelujah, sa mga pangangaral, sa pastor at manggagawang ginamit sa atin, hallelujah. Tunay na nagliwanag ang salita ng Diyos. Hallelujah. No? Sasaliminin natin ang ating mga buhay nung wala pa sa Panginoon. No? Akala natin, dahil wala tayong kamalay-malay,
Akala natin, yun na ang buhay. Yun pala ay kadiliman ng mga sandali. Pero, nung ating naunawaan ang kanyang mga salita, ito'y nagsilbing liwanag sa atin. Hallelujah. At kung nais natin pang magpatuloy, hallelujah, at magpapatuloy pa mga panahon na ipahintulot ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, wala tayong ibang kakailanganin, kundi ang liwanag ng kanyang mga salita. It's God. Dahil mahirap mangapa sa kadiliman at maglakad sa kadiliman. So, ano ba itong mga darkness na ito? Na usually nararanasan sa ating buhay. Ephesians 5, verse 7. Siguro taas natin sa 6. Huwag kayong madaya ng mga sinumang ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. 7. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. Dapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Amen. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So, dati tayong kadiliman, ngayon ay kaliwanagan. Hindi sa ating mga sarili, di kaliwanagan sa Panginoon. Hallelujah. So, pinakita yung kadiliman ng isang buhay, no, na wala sa Panginoon. Ang buhay na kabahagi ng mundong ito. Sabi ng verse 7. Ating naranasan yan. Na ang buhay sa sanlibutang ito, ang buhay na kabahagi ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Siya kadiliman. This is the darkness, no, ng mundong ito. At alam naman natin, pasama na ng pasama ang mga panahon. So, padilim ng padilim, mga kapatid. Verse 7 ay nagpapaalala sa atin, huwag tayong makibahagi sa kanila. Saan? Sa kadiliman. Hallelujah. Sino bang nasa liwanag na sa umagang ito? Then, there's instruction, salita ng Diyos, bilang nakabahagi sa kaliwanagan sa Panginoon, huwag tayo makibahagi sa kadiliman. Sabi ng verse 8, dati tayong nasa kadiliman, datapot ngayon, kaliwanagan sa Panginoon. Nasa kadiliman tayo ng mga panahon, hallelujah, na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo tumugon, no, sa kanyang salita na unti-unti nagliliwanag sa atin. At nakilala natin siya, no, sa pananampalataya. Walang ibang light source. Believe, para sa atin, walang ibang liwanag tayong nakita sa buhay na ito, kundi sa Panginoon lamang. Hallelujah. Ang mga yaman sa lupa, ang karunungan ng tao, ang education, of course, yan ay nagagamit natin sa lupang ito. Pero kung wala ang guidance ng salita ng Diyos, lahat yan ay kadiliman. Lahat ng opportunities sa lupa, yes, na-enjoy natin yan. Lahat ng ating mga pagsisikap, mga pagpapagal, yan ay ginagamit natin. Pero kung wala ang salita ng Diyos na nagliliwanag, yan ay nagagamit ng tao sa kadiliman. And as we receive, no, tayo ngayon kaliwanagan,
Ang sabi ng verse 8, magsilakad kayo gaya ng anak ng kaliwanagan. So, sinabi natin kanina, yung lampara, no, na nag-iingat sa paa, sa paglakad. Ito ang salita ng Diyos bilang mga anak ng kaliwanagan. Gagamitin natin ang ilaw, ang lampara sa ating mga paa, ang salita ng Diyos upang lumakad at mabuhay, hallelujah, bilang mga anak ng kaliwanagan. Magsilakad kayong gayon bilang mga anak ng kaliwanagan. Verse 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan, katwiran, at katotohanan. Yan ang ating magiging lakad, mga kapatid. Sa kabutihan, lumalakad ng may kapakita ng mabuti, lumalakad sa katwiran at katotohanan. Saan ba natin matatagpuan ang mga bagay na ito, mga kapatid? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Naroon ang kabutihan, katwiran at katotohanan. At dito tayo pinapalakad bilang mga anak ng kaliwanagan. Verse 10, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Diyos. Sa English, no? For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Ito yung gabay sa ating mga paglakad, mga kapatid, na tayo lumalakad, dala ang katotohanan, kabutihan at katwiran na ating pinatutunayan, pinuprove. No? Kinikilala kung ano ba ang mga kalugod-lugod sa Panginoon sa ating paglakad. Of course, walang ibang kalugod-lugod sa Panginoon, kundi lumakad ang tao ayon sa kanyang mga salita. Sa pananampalataya. At yun yung nagiging ilaw ng ating mga daan, mga kapatid. To prove, hallelujah, patunayan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil ang paglakad ng hindi kalugod-lugod sa Diyos ay kadiliman. At makikita natin kung ano nga ba ang kalugod-lugod na paglakad sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi yan mapapatunayan ng karunungan ng tao. Hindi yan mapapatunayan ng ating pagpapakabuti sa ating sarili. Makikita natin ang kalugod-lugod na bagay sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, sa buhay na ito, no, bilang mga Kristiyano, ang lakad natin ay hindi nakagaya ng lakad nung unang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang ating paglakad ngayon, hallelujah, ay merong pagpapatunay kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Meron ng pag-iingat sa buhay na ito. Meron ng pagkonsidera kung ano ba ang mabuti, ano ba ang kalooban ng Diyos. Yan na yung ating lakad ngayon, hallelujah, bilang kumikilala sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi na basta-basta. Hindi na kung saan-saan lang. Hindi na bara-bara, hindi na nagbabakasakali. Ang paglakad ngayon sa Panginoon ay pinapatunayan kung ano nga ba ang dapat at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Proving what is acceptable to the Lord. No? Sa ating paglakad, sa ating pamumuhay, hinahanap na natin ano ba yung katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos.
Hindi na tayo kung ano-ano lang. Hindi tayo yung nakikiuso sa sanlibutan ito. Hindi tayo yung nakikibagay kung ano bang trend ngayon, hallelujah, sa mundo. Ating pinatutunayan kung ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos. Sa pananamit, kaya ang ating mga sisters, di ba? May pananamit na kalugod-lugod sa Diyos. At tingnan nyo naman ang pananamit ng mga kababaihan sa sanlibutan. Na napakasama sa paningin. At sa ating mga sisters, ano bang dahilan kung bakit kayo nagdadamit ng ganyan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi inyong nakilala kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon na uri ng pagdadamit. So yan na yung ating paglakad sa buhay na ito to prove what is acceptable unto the Lord. Pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. I hope ganyan ang ating lakad sa umagang ito, mga kapatid. Hindi na kung ano-ano lang, kundi bawat hakbang ay sinusuri, bawat hakbang ay isinasalamin sa salita ng Diyos kung ito ba ay kalugod-lugod o hindi. Verse 11. At huwag kayong makibahagi sa walang mapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus sa inyong sawatain. Sa pamamagitan ng liwanag, mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay meron ng paghihiwalay sa kadiliman. Bilang Kristiyano, hindi na tayo dapat lumalakad dyan. Meron ng paghihiwalay sa kadiliman dahil merong salita ng Diyos na liwalag sa ating mga buhay. Inaalis na tayo sa pakikibahagi sa mga walang pakinabang na gawa ng kadiliman. Sa halip, ito'y ating sawatain. Kung ang tao, hallelujah, ay may liwanag ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, dapat sinasawatan niya ang gawa ng kadiliman. Dapat hindi siya nakaayon sa gawa ng kadiliman. Ano sabi ng English? But to reprove, expose them. So dapat hindi tayo nagtatago ng kadiliman, mga kapatid. We expose darkness. Dahil may liwanag na salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang salamat. Sino nagpapasalamat sa umagang ito na dumating ang liwanag ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? Na naghiwalay sa ating mga buhay sa kadiliman. Praise God. Ang sabi ng verse 8, dati we were sometimes darkness. Ngunit ngayon, but now our light in the Lord. So bilang tumanggap ng liwanag, ating inaalam kung anong kalugod-lugod sa Panginoon at ating sinasawata, nire-reprove ang mga gawa ng kadiliman, the works of darkness. Imagine, may nakikita kang hindi mabuting gawa sa tahanan, sa ating pamilya, sa ating mga anak.
no? Yung aming anak ay minsan may mga napupulot sa iba, eskwelahan na kung ano-anong mga bagay. At may mga na-adapt na ugali, no? Salita sa mga kaklase. Mabuti naman, nagtatanong siya ito paano. Pero dumating tayo sa mga oras ng ganito na may mga kadiliman sa mga bahagi ng ating buhay. Ito ay dapat hindi natin hayaan, kundi sawatain. Hallelujah. Dahil hindi maaring magsama ang liwanag at dilim. Ang buhay Kristiyano ay hindi dapat liwanag at dilim na magkasama. Kundi kung merong mga kadiliman at nakakapasok ang gawa ng kaaway, ang liwanag ay magsasabi sa atin, quick and powerful na Word of God ay nagsasabing, sawatay ng kadiliman. Yes. Imagine yung iyong mga anak ay napapahamak, ikaw ay mananahimik. Should reprove darkness. Kung merong mga gawaan dyablo na inilalagay sa ating unahan upang tayo'y dayain, ito ay ating sinasaway. Hallelujah. At sinasabi sa dyablo, Satan, hindi, pumalikod ka. Dahil hindi yan ang dapat naming lakaran. Meron ng pag-iingat sa ating buhay. Meron ng pag-examine ng bawat hakbang sa buhay na ito. Itong mga hakbang, mga desisyon sa buhay, yung ating mga pangarap, yung ating mga gusto, yung ating mga plano, hallelujah, ay dapat nakaayon na sa liwanag ng salita ng Diyos. Bilang Kristiyano, hindi na tayo nagpaplano ng mga bagay na maglalayo sa atin sa gawain. Hindi na tayo nagpaplano ng mga bagay, hallelujah, na maglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nagpaplano, humahakbang sa buhay na ito at gumagawa ng mga pasya na nakalinya sa liwanag. Ang salita ng Diyos. At hindi natin magagawa, mga kapatid, sa ating sarili. Hallelujah. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Praise God. Dati, kung ano lang gusto natin gawin, nang wala pa sa Panginoon, masaya magbisyo, sige. Dahil ang ating concern lang ay yung ating sariling damdamin. Masaya pumunta sa ganitong lugar. Walang nagbabawal dahil ang ating concern lamang ay yung ating sarili. Ngunit ngayon, meron ng liwanag ng salita ng Diyos. Meron ng pag-check ng lakad. Verse 12. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Verse 13. Dapwat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay itinatanyag ng kaliwanagan. Light. Sa English. But all things that are reproved are made manifest by light. So whatsoever that manifests, for everything that becomes visible is light. Nabanggit natin kanina, sa pamamagitan ng liwanag, ang dilim ay tumatakas. So, to expose darkness, kailangan natin ng ilaw. Same as the Word of God.
nag-expose ng mga maling bahagi sa ating mga buhay. No? Nakikilala natin yung mabuti at hindi mabuti, tama at mali, ayon sa salita ng Diyos. Diba? I think naranasan natin sa ating mga buhay, no, yung mga akala nating tama noon, yun pala ay mali. At walang ibang nag-expose nito, hallelujah, kundi ang salita ng Diyos. At kaya tayo nabago, hallelujah, naturuan at patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos dahil ine-expose yung mga hindi mabubuti. At doon pumapasok ang pagtuturo ng salita ng Diyos na nagbibigay liwanag. Meron tayong mga ugaling pinaglalabanan dahil nasa laman. At nalalaman nating, minsan hindi natin na-check na tayo ay sumusobra na. Pero nakikita natin kung babalik tayo sa salita ng Diyos na mali pala. Ang liwanag ang nag-expose ng kadiliman. At upang tayo maturuan pa at mabago, hallelujah, sa buhay na ito, lumago sa pagkakilala sa Panginoon, tayo mabago pa ng mabago unto His image. Kailangan pa nating magbabad sa liwanag ng salita ng Diyos upang ang mga kadiliman ay mahayag at para iwasan at pagsisihan, hallelujah, at itama. Praise God. Verse 14. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Amen. 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Next. Na inyong samantalahin ang mga panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ang lumalakad sa kaliwanagan ay hindi nagpapakamangmang sa sanlibutan ito. Tayo lumalakad sa kaliwanagan, merong karunungan na isinusupply ang Panginoon. Merong karunungan na idinadagdag sa atin ng kanyang mga salita upang tayo lumakad in wisdom, hallelujah, at hindi ka bahagi sa kamangmangan ng sanlibutan ito. So paano tayo hindi magiging mga mangmang? Sa pamamagitan ng 17, pag-unawa kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Sa mga panahong ito, sabi ng ating binasa sa 16, na ating samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Ito yung sinasabi natin kadiliman. Itong mga araw na ito, mga kapatid, na pasama ng pasama at kailangan ng mga Kristiyano, hallelujah, sabi ng verse 15, mag-ingat kayo kung paano kayong lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Hindi lang maging intelektual na mga tao, hindi lang marunong sa edukasyon, kundi marurunong in the sense na umuunawa sa kalooban ng Diyos. Nasamantalahin ang mga panahon. Samantalahin ang mga panahon. I believe ang pagpabiro-biro sa panahong ito, ang hindi pagsamantala, ang pagbibiro-biro, ang nag-aakalang matagal pa ang Panginoon, kaya okay lang muna siguro ang ganito.
Yan ay hindi liwanag, mga kapatid. Dahil kung meron tayong liwanag ng salita ng Diyos, sinasamantala natin ang mga panahon. Ang salita ng Diyos ay hindi magtuturo sa ating magpabaya sa mga panahong ito. Ang salita ng Diyos ay hindi magtuturo sa atin, no, na magpaligoy-ligoy pa sa paglilingkod sa mga panahong ito. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw na ito ay masasama. As we receive the light, no, meron tayong ilawan, lampara sa ating mga paa. Tayo lumalakad, no, ng may karunungan sa pamamagitan ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Na ang bawat araw nalilipas ay ginagamit natin at tayo natututo, lumalago. Walking in the understanding, no? Pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Makita natin itong mga verses na ito nating binasa na paano ang salita ng Diyos, no, ay naging ilaw, yung kabutihan, katotohanan at katuwiran ay magiging ilaw sa atin sa paglakad sa masamang mundo na ito, sa mga masamang mga araw. This present evil age, na meron tayong kailangan gawin na to reprove, no, to prove what is acceptable, no, patunayan kung ano mong katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Sa bawat hakbang ng buhay, sa mga desisyon, sa ating mga iniisip, sa ating mga gawi, sa ating character, at sa buong buhay na ito, hallelujah. Kailangan ating makilala, no, tayo dapat lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Proverbs 6, verse 23. Proverbs 6:23, sapagkat ang utos mo ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway at turo ay daan ng buhay. Hallelujah. Sabi ko sa English, for the commandment is a lamp, and the law is light, and the reproofs of instruction are the way of life. Yung commandment, ang utos ay tanglaw. Yung lampara sa English. Sapagkat ang utos, ang mga salita ng Diyos ay siyang tanglaw, hallelujah, sa ating mga buhay. At yung kanyang mga kautosan, sabi nga, madalas natin marinig, parang ang mahigpit, no? Ang higpit naman diyan sa iglesia nyo, ang higpit naman sa church nyo. Pero hindi nila nalalaman, ang sabi nating binasa, ang mga inaakala lang nila ng paghihigpit na ito ay mga kautosan, ay nagbigay liwanag, hallelujah, sa ating mga buhay. Ay nabanggit natin kanina, ang problema ng mga tao, hindi nila ini-apply ang salita ng Diyos sa kanilang buong buhay. May mga taong namimili lang ng bahagi ng buhay kung saan i-apply ang salita ng Diyos. At mga bahagi na ayaw nilang ipagalaw.
Kaya mayroong mga nabanggit dito na saway at naturo. Ang hindi pag-a-apply ng tao pag ang tao ay hindi nag-a-apply ng buong salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay para siyang nag-iiwan ng kadiliman sa ilang bahagi ng kanyang buhay. Banggit nga, pangaral ni Brother Branham, na ang puso natin, may pinto na pinapapasok ang Diyos sa pintuan ng ating mga puso, pero pagpasok ng Diyos sa ating mga puso, ay marami pang pinto na nais pumasok ng Panginoon, pero may mga pinto na bubuksan at merong pinto na hindi. May mga bahagi ng buhay ng tao na ayaw niyang ipagalaw sa salita ng Diyos. Of course, kapag sarado yung pinto na yon at walang ilaw, asahan natin madilim yung kwarto na yon. At dahil dito mga kapatid, hindi lubos, hallelujah, na nagliliwanag ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil nag-iiwan siya ng mga bahagi ng dilim. Dahil may mga pintong sarado na ayaw pa ilawan. Therefore, hindi nagmamanifest ng lubos ang liwanag ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Sa bahay, kailangan lagyan mo ng ilaw lahat. Kapag may hindi ka inilawan, madilim dyan. I think, ganun sa buhay ng tao. Hindi niya lalagyan ng ilaw lahat ng kwarto, may madilim na bahagi sa kanya. Ito ang ating kailangan. Sabi ng Proverbs, ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang mga sawhay na turo ay daan ng buhay. Kailangan natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Upang ito'y magliwanag, hallelujah. At kung tayo maturuan, maalis itong mga kadiliman na patuloy na kumakabit sa buhay ng mga tao. Walang makakapag-alis niyan, mga kapatid, kundi ang liwanag ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo magpapaturo, hallelujah, paano magliliwanag ang salita? See? Need instructions from the Word of God. Mga inakala natin, okay lang yan. Maliit na bagay lang yan. Hindi naman palagi. Ngayon lang to kasi ganito, ganyan. Kumakapit ang kadiliman, mga kapatid. Tanong at binasa sa Ephesians, ating sawatain ang kadiliman. Huwag nating pakapitin at magtira ng ilang bahagi. Di ating sawatain. Kung nais natin ang liwanag ng salita ng Diyos, buksan na natin lahat. At hayaan ng liwanag ay makita sa buong buhay. Gaya ng inawit natin kanina. Kung ang Diyos ay naghahari nga, then maghari siya sa ating buong buhay. Hindi lang siya naghahari sa mga bagay na gusto natin siyang maghari. Hindi siya naghahari sa ating buong buhay. 1 Thessalonians chapter 5, verse 4. So nakita natin paano ang salita ng Diyos bilang lampara, ilawan.
ay ating magagamit upang humakbang, maglakad, maging gabay sa ating mga paa sa paglalakad sa buhay na ito. Sa atin, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Verse, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at ang mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Verse next. Huwag tayong mga tulog gaya ng iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Next verse. Dapwat palibasay mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Next verse. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay sa atin, dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. So tingnan natin yung daan na nais ipakita ng Panginoon sa atin. At kung paano ang kanyang salita ay nagliliwanag sa daan. Yung bahagi ng Psalms 23, He is a light unto my path. So, merong daan na nais ipakita ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, ang kanyang salita ay nagliliwanag. Kung ang lampara ay nag-iingat sa ating mga hakbang, isang bahagi rin ay siya ay nagliliwanag sa ating mga daan. At ang daan na ito, mga kapatid, ang sabi ng verse 8, balikan natin, Ephesians 5 verse 8. Ating binasa kanina. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. So, ipinapakita sa atin yung daan, no, bilang mga no, anak ng liwanag, bilang kabahagi sa Panginoon. Ang pinapakita sa ating daan ay hindi daan na kagaya ng sanlibutan, kundi tayo ay pinapalakad, iniilawan ang isang daan, hallelujah, bilang mga anak ng liwanag. Balik tayo sa 1 Thessalonians. Isang daan, hallelujah, na hindi nakagaya ng madilim na sanlibutan ito. Ano ba ito, mga kapatid? No? Pinihit yung direksyon ng ating mga buhay at pinapalakad tayo sa isang bagong, hallelujah, daan. Okay? Na itinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 9, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo ay mga ligtas. No? Sino bang ligtas sa umagang ito, mga kapatid? So bilang ligtas, sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, sa buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo ay sumampalataya at naligtas. At sa pamamagitan ng kaligtasan na ito, mga kapatid, may kasama itong daan ng buhay, hallelujah, na ating lalakaran bilang mga ligtas. Bilang ligtas, ang ating daan ay hindi nakabahagi ng daan ng sanlibutan, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos ang isang daan, isang buhay bilang mga ligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa ating pagpapakabuti.
Hindi tayo naligtas sa ating mga gawa. At hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na hindi tayo lumalakad sa daan na ito para maligtas. Kundi bilang ligtas, tayo ay dapat lumakad, hallelujah, sa daan ng Panginoon. Hindi dahil tayo nagpapakabuti, tayo maliligtas. Hindi bilang ligtas at totoong ligtas, tayo lumalakad sa salita ng Diyos. So may bagong daan. It's a light unto our path. Liwanag sa ating mga daan na dapat tayong lakaran. Dahil hindi na ito buhay sa kadiliman na ating tinanggap. Ito'y kaligtasan, hallelujah. At ito'y nagliliwanag at nagpapakita ng isang daan. Ba't yung daan na ito, mga kapatid? Daan ng isang buhay bilang ligtas. Sa kabanalan, sa katwiran, sanctified life, by salvation, through salvation. Sabi ng verse 8, but let us who are in the day be sober, putting on the best breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Tayo ngayon ay nag-iingat, susuot ng armor, ng pananampalataya at pag-ibig. Be sober. Na maging mapagpigil, sabi ng Tagalog. Dahil tayo ay ligtas na. At ang ligtas ay hindi na dapat lumalakad sa daan ng mga masama, kadiliman. Pagkos ang salita ng Diyos ay nagbibigay instruction, nagbibigay liwanag, hallelujah, sa daan na dapat nating lakaran. Kaya dapat tayo ay maging maingat at mapagpigil. Yan ang salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating mga daan, mga kapatid. Hindi na yung dating daan na ating nilalakaran, hindi may bagong daan ng buhay sa kabanalan, sa katwiran ng Diyos, sa Kanyang mga salita, sa katotohanan. Dahil tayo mga ligtas at may daan, ang daan na ito ay naghahanda sa atin sa isang araw na hinihintay natin sa Kanyang pagbabalik. Mahirap yung driver na may ilaw na, pero hindi sumusunod sa linya. Paliko-liko. Maaksidente. Pero may daan na ipinapakita sa atin upang tayo ingatan ang ating mga buhay, mga kapatid. Na ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin. No? Hindi lang siya basta nagsasaway, hindi lang siya basta naghihigpit. Hindi siya nagpapaalala ng plano ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Lalo na sa kalagayan ng mundong ito. Sa reminder, hallelujah, kung sino ba tayo sa Panginoon bilang mga ligtas. At kung ano ang ating bahagi, hallelujah, sa plano ng Diyos. Salamat sa mga pagtuturo ng Panginoon. Salamat at patuloy niya tayong tinuturuan dahil kabahagi tayo sa mga mabubuting plano ng Panginoon. Imagine kung wala nang pakialam ang Diyos sa ating mga buhay. Mabuhay na lang tayo sa ating mga sarili. Ang patutuhunguhan niya ay kapahamakan.
Ngunit ang Diyos na mabiyaya, mabuti ay patuloy na nagtuturo at nagpapadala patuloy ng kanyang mga salita sa dakong ito upang magbigay liwanag sa ating mga daan. Appreciate ba natin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Narinig natin kanina yung mga patotoo kung paano tayo pinagpala ng salita ng Diyos. See? Kung paano yung nagiging impact nito sa ating mga buhay. May impact ba ang salita ng Diyos? And paano ito nagtuturo ng isang daan na dapat nating lakaran bilang mga ligtas? Daan ng kaligtasan, mga kapatid. Pinapakita ng salita ng Diyos sa atin na dapat nating lakaran. Nabanggit nating pastor sa kanyang pangangaral. Minsan, kapag ang tao nakalabas sa iglesia, pakiramdam nila sila'y malaya na. Na kapag sila'y nasa church, para silang kinukulong at hindi malaya. Last Wednesday. Pero kapag nakalabas na ay parang malala, pakiramdam nila sila'y malaya. Hindi po. Kailangan nating, kung sinasabing ikulong or limitahan, gabayan, hallelujah. Dahil hindi dapat tayo lumampas sa linya ng daan, hallelujah, ay tinalaga ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya may bakod, may gutter sa gilid. Para hindi tayo mapahamak. Lang iba kundi salita ng Diyos. Dahil tayo kanyang iniingatan upang makapanatili sa daan ng kaligtasan at hindi mapahamak. Ang salamat sa Diyos na ang buhay na ito na pinagkaloob niya sa atin ay hindi pala lalakad sa kadiliman, kundi pinalakad niya sa kaliwanagan. Hallelujah, ang kanyang mga salita. Praise God. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. See? May inihanda na Diyos na daan nung una. Yung mga mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos nung una pa na dapat nating lakaran, mga kapatid. Sapagkat tayo'y kanyang gawa at nilalang para sa mabubuting gawa. So may inihanda ng Diyos na mga daan na dapat nating lakaran. Yan ang mga mabubuting gawa dapat nating gawin na nakalinya sa kalooban ng Diyos. His word ay ilawan, lamp unto my feet, upang ingatan ang ating mga paghakbang sa masamang sanlibutan na ito at ilawan sa ating mga daan upang makita natin ang daan ng kaligtasan at tayo lumakad sa daan na itinalaga ng Panginoon. Siya nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito at nakita natin ang kanyang mga daan. Hallelujah. At hindi tayo nangangapa sa kadiliman. Hindi, na-enjoy natin ang kabutihan, hallelujah, ng salita ng Diyos na nagdala sa atin sa liwanag. Oh, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 18, isa pang darkness na ating pag-usapan, mga kapatid.
Psalms 18, verse 27. Sapagkat iyong ililigtas ang napipighating bayan, ngunit ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. Sapagkat iyong papagningasin ang aking ilawan, liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Sapagkat sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo, at sa pamamagitan ng aking Diyos ay lulukso ako sa kuta. 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok. Siya ang kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. So nabanggit doon yung sa 28. For thou will light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Ito yung awit ni David. I think ito yung naisulat ng mga panahon na siya'y hinahabol. Yung inspiration na ito, yung kanyang mga karanasan sa kamay ni Saul, nung siya'y hinahanap upang tugisit. So, another darkness na nakikita natin sa ating mga buhay ay ang mga kadiliman sa oras ng mga pagsubok ng dyablo ay nilalagay ng kaaway. Sabi ng verse 27, for thou will save the afflicted people. So, merong affliction, mga pighati, may kalungkutan, kalumbayan. Thou will save the afflicted people, but will bring down high looks, yung mga mapagkaimabaw. For thou will light my candle, O Lord. My God will enlighten my darkness. Isang bagay na ang Diyos ay namamalas natin yung kanyang liwanag. Yung nakikita natin yung liwanag ng salita ng Diyos. Ay through times, sa oras ng mga afflictions, sa oras ng mga pagsubok, ng mga pakikibaka sa buhay na ito. Ay ng karanasan ni David. Dahil, alam naman, kita natin yung kalagayan ni David sa mga oras na ito. Dahil sa kabigatan ng kanyang mga karanasan, ay ikinukumpara niya yung kanyang sarili na parang nasa kadiliman. Ngunit, sa lahat ng ito, sa kanyang mga karanasan, ay kanyang ipinakita rin kung paano ang Diyos, hallelujah, sa oras ng mabibigat niyang karanasan, ay naging liwanag sa kanyang buhay. For God saves the afflicted. Sinong iniligtas dito ng Panginoon sa mga oras ng mga kahirapan, kagipitan, ng mga problema? Gaya ng karanasan ni David, nakita natin kung paano ang Diyos ay nagliwanag. Hallelujah. Sa mga madidilim na sandali. Basahin pa natin, verse 29. For I have run through a troop, and by my God I have leap over a wall. Sapagkat sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo. At sa pamamagitan ng aking Diyos ay lulukso ako sa mga kuta. So I have run to a troop. Dadaluhungin ng hukbo. Parang yung idea na si David ay humaharap sa mga pakikibaka at isang hukbo yung kanyang kalaban. Sa dami ng kanyang mga hinaharap ng mga labanan at mga kalaban.
Ngunit sabi niya, sa pamamagitan ng, ng Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag na ito, hallelujah, ay dadaluhungin niya ang isang hukbo, kanyang haharapin, kanyang sasagupain, hallelujah, at siya ay nagtatagumpay, hallelujah, sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Kanyang napagtagumpayan, siya ay nagkaroon ng victory, hallelujah, sa kanyang buhay, ng paglalarawan sa mga battles, sa mga labanan na kanyang pinagdaanan, hallelujah. At ang kanyang pasasalamat ay hindi sa kanyang mga kawal, hindi sa kanyang galing sa pakikibaka, kundi kung paano ang Diyos ay nagliwanag, hallelujah, sa oras ng kanyang mga pakikipaglaban. Man. Aking dadaluhungin ng isang hukbo at ako'y lulukso sa kuta. I have leaped over a wall. Aking lalampasan, hallelujah, ang mga kuta ng kaaway, hallelujah. Merong mga pagkatagumpay, hallelujah, sa oras ng kadiliman, sa karanasan ni David, sa mga hukbo at kuta ng kaaway, hallelujah, na against sa kanya. Ito marahil yung verse 29 na ito ay paglalarawan ni David sa kanyang mga karanasan kung paano siya nagtagumpay. Kanyang sinagupa ang mga hukbo at nalagpasan yung mga kuta ng kanyang mga kaaway. Hindi siya umatras, hindi siya natalo, hindi siya naghapi, kundi itong mga kaaway na kanyang hinarap ay kanyang nalampasan. And I know, may ganyan tayong karanasan sa Panginoon, mga kapatid. Kung paano natin nalagpasan, hallelujah, at hinanap ang mga kaaway. At sabi niya sa verse 30, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok, siya'y kalasag sa lahat na nangangalong sa Kanya. Anong naging patotoo ni David sa kanyang mga pakikibaka? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung paano ito naging subok, hallelujah, sa kanyang buhay. Kung paano ito, ang lakad ng Panginoon ay naging sakdal, hallelujah, na kanyang iningatan. Imagine, may pagkakataon siyang kunin yung buhay ni Saul, pero hindi niya ginawa. Sa pagsunod sa lakad ng salita ng Panginoon. Siya ay kalasag. Ng lahat na nangangalong sa Kanya. Nung Kanya naging patotoo, ang salita ng Panginoon ay subok. Hallelujah. Sa mga oras ng kadiliman. His ways is perfect and His word is tried. Hallelujah. And alam ko, yan din, parehong salita na pinanghahawakan ni David sa oras ng kanyang mga pakikibaka ay parehong salita na ating pinanghahawakan, mga kapatid. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok, at siyang kalasag sa lahat ng nangangalong sa Kanya. Dahil may iba-iba tayong pinagdadaanan, mga kapatid. May iba-ibang pagsubok sa buhay na ito. Or pare-pareho, or kung gaano man kabigat or kagaan, or kung gaano tayo nahihirapan at nag-struggle. Pero, gaya ni David, wala tayong ibang kailangan na liwanag, di ang mga subok na salita ng Panginoon. Na
ating i-apply sa ating mga buhay upang makapanagumpay sa mga kaaway. Sa oras ng mga kadiliman, sa mga pakikibaka, wala tayong ibang sandata. Wala tayong ibang kailangan kundi ang liwanag pa rin ng salita ng Diyos. Kung walang liwanag na ito, tayo mahihirapan makipagbaka sa kadiliman, sa mga pagsubok. Ang darkest of afflictions, nandiyan ang kanyang kalooban upang tayo ingatan ang kanyang mga salita na subok at tapat, hallelujah, na ating masasampalatayahanan. Dahil sa kadiliman, ang mga taong walang salita ng Diyos, higing desperado, hindi alam ang gagawin, walang kapayapaan, nangangapa kung anong gagawin. Ano bang dapat gawin sa oras ng pagsubok? Hindi nila alam ang gagawin. Dahil sa walang liwanag ng salita ng Diyos, nagpapasya para lang masolusyonan ang mga problema. Dumarating sa mga pagpapasya na labag naman sa kalooban ng Diyos. Para lang masolusyonan ang mga problema. Pero in return, lalo pang nagpapabigat sa kalagayan ng tao. Nais nating magtagumpay sa mga kadiliman sa oras ng pakikibaka. Kakailanganin natin ang salita ng Diyos na magliwanag, hallelujah, upang harapin ang ating mga pakikibaka. Dahil walang ibang salita na subok at kalasag na ating pangahawakan, hindi ang salita ng Diyos. Kaya ang mga tao nawawalan ng pag-asa sa buhay sa oras ng kadiliman, darkest times sa kanilang buhay, hindi alam ang gagawin. Nalulugmok, nalulungkot. Pero, I believe so, yes, dumarating tayo sa pag-iyak at pagluha. Pero, nakikita natin yung kagalakan at pag-asa kapag nakikita na natin ang salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay nagsimula ng magliwanag sa ating mga buhay upang magpalakas ng ating mga kalooban, upang gisingin ang pananampalataya, hallelujah, sa atin, at ipaalala ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. And it keeps us safe. Naging kalasag, hallelujah, sa mga nanganganlong sa Kanya. Dahil ang mga tao nagpapasya sa kanyang mga kanyang sariling lakad para masolusyonan ang problema. Ay nalalayo at napapahamak. Samantala, ang taong nagtitiwala sa Diyos, at ginagawang sandigan at liwanag sa kanyang mga salita, ay naiingatan sila. Hallelujah. Praise God. Titingnan natin, gaya na banggit natin kanina, ang pakikibaka sa kadiliman ng walang liwanag ay mahirap, mga kapatid. Ang pagharap sa pagsubok ng buhay na ito, sa mga challenges na meron tayo, ay magiging mabigat, hallelujah, kung walang liwanag na salita ng Diyos. Kung hinaharap lang natin ang mga bagay sa ating sariling pasya, kung hinaharap lang natin ang mga bagay sa ating sariling kagustuhan, kung nakikibaka lang tayo sa ating paraan lamang ng pakikibaka, walang liwanag, para lang tayong nangangapa sa dilim. Sa literal na pakikibaka, mahirap makipagbaka kapag walang liwanag. Mahirap lumaban kapag walang liwanag. Hindi mo makita yung kalaban, of course. Hindi mo makita kung nasaan manggagaling yung aatake sa'yo. And spiritually, sabi nating pareho, mahirap makipagbaka kung walang liwanag. Mahirap makipagbaka sa kadiliman
ng mga pagsubok ng buhay na ito kung walang liwanag na salita ng Diyos na gagabay sa atin. Yung ating mga sariling efforts na walang gabay ng salita ng Diyos, para lang tayo nangangapa sa dilim. Pero, I believe, gaya ng inawit ni David, ang salita ng Panginoon ay subok. May pagtatagumpay kung gagamitin natin ang liwanag ng kanyang salita sa ating mga pakikibaka. Hallelujah. It's God that enlightens our darkness. Praise God. Kung wala ang salita ng Diyos, marahil tayo mga desperado. Hindi tayo nagkita-kita dito. Dahil marahil marami tayong problema sa ating mga tahanan. Ngunit nandito tayo sa umagang ito, kahit may pagsubok, kahit may problema, hallelujah, nagsasama-sama sa salita ng Diyos. Dahil ito yung liwanag na ating kailangan. Aanhin ko kung mananatili ako sa bahay at damdamin ang aking problema sa aking sarili. Paparito ako sa gawain ng Panginoon, makikinig ng kanyang mga salita dahil ang kanyang salita ay liwanag sa kadiliman. Hallelujah. Praise God. Mahirap yun, nagpapahinga muna sa gawain dahil may mga problema. Lalo nating inilalagay ang ating mga sarili sa kadiliman. Madalas nating marinig. Mas maigi na tayo dumalo at maliwanagan ng salita ng Diyos. See? Praise God. Gaya ng karanasan ni David sa kanyang pakikibaka. Dahil familiar tayo sa kanyang istorya sa panahon ng Siklag. Galing sila sa pakikibaka at nung kanyang pag-uwi nila David at ang kanyang mga hukbo ay sinugod na pala yung kanilang kampo at sinamsam lahat ng kanilang mga yaman, yung mga pag-aari at mga asawa at anak ay kinuha ng mga kaaway. Familiar tayo sa story. Anong naramdaman? Dahil sa pagod sa pakikibaka, dadatnan nila pag-uwi ay pakikibaka na naman at wala na yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga soldiers ni David ay naging desperado. Ang sabi doon, may mga nagalit kay David, may mga umiyak, may mga nagalit at naninisi, may mga hindi alam ang gagawin. May mga naguguluhan kung anong dapat gawin. May mga pinanghinaan ng kalooban. May mga sa sobrang pagod ay hindi nakapagpatuloy. Ngunit anong ginawa ni David, mga kapatid? Ang ating mababasa, in-encourage niya ang kanyang sarili sa Panginoon, na malagi sa presensya ng Diyos, at pagkatapos nagtanong sa Panginoon, hallelujah, ng payo sa kanyang mga salita kung anong dapat gawin, hallelujah, sa kinaharap nilang sitwasyon. Pagkatapos noon, mga kapatid, sila ay nagtagumpay at nabawi yung mga kinuha sa kanila. See? Habang ang mga tao sa paligid ay desperado, hindi na alam, umiiyak ang mga soldiers. May isang David, hallelujah, na naghanap ng liwanag sa Diyos. In-encourage ang kanyang sarili. At pagkatapos ay nagtanong ng payo. Sa pamamagitan ng Urim Tumim, ay nag-inquire sa Panginoon kung anong dapat gawin. And I believe, yan ay magandang gawin natin sa pagharap sa mga kadiliman ng pagsubok sa ating buhay. Paano natin harapin ang kadiliman kapag tagumpayan ng mga kawalan ng pag-asa? Ay i-encourage ang ating mga sarili sa Panginoon.
na pinangaral niya nating mahal na pastor sa pamamagitan ng pamamalagi sa kanyang presensya. So, sa oras ng ating mga kadiliman, una nating hanapin ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Sa halip na magmukmok, sa halip na manisi, sa halip na malumbay, ay hanapin natin ang presensya ng Diyos upang makasumpong tayo ng liwanag. Mag-spend ng panahon sa presensya ng Diyos. Huwag na nating isipin paikutin sa ating isip ang mga problema. Kasi yan ay natural, parang darating sa ating mga kaisipan. Ngunit, merong liwanag na ina-offer. Hallelujah, ang salita ng Diyos ay mamalagi sa kanyang presensya. Hallelujah. Upang hindi na tayo malagay sa mga pagkalugmok at pagkabalisa. And then, as we come into His presence, habang tayo ay namamalagi sa kanyang presensya, ay naghahanap ng kasagutan at nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. I believe ganun natin masusumpungan ng liwanag sa oras ng ating mga pakikibaka. Come into the presence of the Lord. And then mag-usisa, mag-inquire sa kanyang mga salita kung ano bang dapat gawin sa oras ng mga pakikibakang ito. Dahil hindi ito maaaring maghiwalay, mga kapatid. Kung tayo ay nag-i-spend ng panahon sa presensya ng Diyos, papasok tayo sa presensya ng Diyos na willing makinig sa kanyang mga salita. Mahirap yung hahanapin natin ng kanyang presensya, mag-i-inquire ng kanyang mga salita, pagkatapos ayaw natin ng payo ng Panginoon. Panginoon, narito ako sa pagsubok, ano kung dapat kong gawin? Tulungan mo kami. And then, ang Diyos ay nagpayo sa kanyang mga salita. Panginoon, parang ayaw namin yan. Parang may mali. Gusto nating magliwanag ang Diyos sa ating mga kadiliman at mga pagsubok sa buhay. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Pakinggan natin ang ipinapayo ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang mga ipinapayo na nakalinya sa kanyang kalooban. Hanapin ang kanyang presensya, hallelujah. And then, magpaturo, hallelujah, sa kung anong mga dapat nating gawin sa mga pagsubok na ating kinaharap. Hindi maaaring maghiwalay. Dahil ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang kanyang mga salita ay hindi lang pampagaan ng kalooban, hindi lang for encouragement. Ang salita ng Diyos ay nag-o-offer ng solusyon, mga kapatid, sa ating mga problema. Hindi lang siya pang-encourage, pangpawi ng kalungkutan. Hindi ka lang mag-i-spend ng oras sa salita ng Diyos para gumaan ang iyong damdamin. Hindi lang hanggang ganon ang kayang gawin ng salita ng Diyos. Kaya na itong maglagay, mag-direct sa iyo sa solusyon, hallelujah, para sa ating mga pinagdadaanan. Then kung hindi naman natin pakikinggan, paano natin mararanasan ang liwanag? Sometimes, ang tao ay gusto lang ng presence of God. Pero,
course, alam natin na kapag tayo nasa presensya ng Diyos, yan ang mga panahon naman na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang presensya ng Diyos ay hindi lang pampagaan ng kalooban at pawiin ng mga kalungkutan. Yan ay bahagi, of course, pinapasalamatan natin sa Diyos. At the presence of God, mga panahon na ang Diyos ay nangungusap at nagtuturo sa atin ang dapat nating gawin upang tayo makapanagumpay. So, kung tayo ay nasa kadiliman at naghahanap ng liwanag ng salita ng Diyos, tayo tatakbo. Ang sabi ng ating binasa, siya ay kalasag ng lahat na nangangalong sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay magiging kalasag. Siyang mag-iingat sa ating mga buhay sa oras ng mga pakikibaka. Kung ating pakikinggan at gagamitin. Paano ito makakapag-ingat ng ating mga buhay? Paano ito magiging kalasag kung hindi naman pakikinggan ng mga tao? Paano ang tao mangangalong sa presensya ng Diyos kung hindi naman siya willing makinig sa kanyang mga salita? See? If we run to the presence of God at willing tayong makinig, mga kapatid. Willing tayong makinig kung anong ipinapayo ng salita ng Diyos. At wala nang ibang kanlungan na kailangan tayo. Hallelujah. Wala nang bagay na makapag-iingat sa atin sa mundong ito, kundi ang kanyang mga salita. Praise God. Ang sino nangangailangan sa salita ng Diyos sa umagang ito? Sa ating mga pakikibaka, huwag na tayong mga pasadilim, mga kapatid. I-apply natin ang salita ng Diyos sa ating mga pakikibaka. Gamitin natin ang salita ng Diyos bilang liwanag, hallelujah, upang tayo managumpay sa mga pakikibaka. Yan. It's a lamp. Lampara siya sa ating mga paa upang tayo'y ingatan, hallelujah, sa oras ng mga pagsubok at upang tayo magtagumpay sa bawat pakikibaka at mga kaaway. Praise God. So anong daan naman ang ipinapakita? Kung tayo malalagay sa mga oras ng pagsubok at mga kadiliman na ito, John 16, verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Ito ay salita ng Diyos pa rin. Upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. So anong iniilawan ng salita ng Diyos, mga kapatid? Isang daan ng pagtatagumpay. Sino sumasampalataya sa umagang ito? Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa daan ng mga pagtatagumpay. Kaya merong kapayapaan sa oras ng kapighatian. Hallelujah. Merong kagalakan, no? Sa oras ng kapighatian. Dahil ang ating Panginoon ay una nang nagtagumpay. Hallelujah. At ipinapakita niya ang isang daan na pagtatagumpay upang wag na tayong mabahala at malungkot. Sa halip ay magtiwala sa Kanya at lakaran ang isang daan ng pagtatagumpay. Romans 8, verse 37.
kundi sa lahat ng bagay na ito, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. We are made more than conquerors. Ang daan na ipinapakita ng Panginoon na nais niyang ating lakaran kung ating kikilalanin ang kanyang salita ay mga daan ng pagtatagumpay, mga kapatid. Tayo'y ginawa pang higit sa mapagtagumpay. Yan ang salita ng Diyos na nagpapakita sa atin na may mga pagkatagumpay sa ating unahan. Hallelujah. Kung ating kikilalanin ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos, hallelujah, ay nagpapakilala sa atin na sa oras ng mga pakikibaka, tayo mananagumpay, hallelujah. Na ang kadiliman na ito na ating nararanasan ay hindi mananaig, hallelujah, sa ating mga buhay. Sapagkat merong liwanag at merong daan na pagkatagumpay na sa atin ay nakalaan na ipinapakilala na salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil siya'y nagtagumpay na, kanya nang ginapi ang sanlibutan, hallelujah, at tayo'y ginawang higit pa sa mapagtagumpay. Pinapakita ng salita ng Diyos ang daan ng pagtatagumpay sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng mga kadiliman na ito. Ang salita ng Diyos ay nagdedeklara ng victory. Hindi sasabihin ng salita ng Diyos na wala ka ng pag-asa. Hindi sasabihin ng salita ng Diyos na wala ka ng magagawa. Hindi sasabihin ng salita ng Diyos na hindi mo kaya ang iyong pinagdadaanan. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo palagi ng pagtatagumpay. Hallelujah. Kung ating gagawing liwanag sa ating mga buhay. Ang Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi magtuturo ng isang daan ng kabiguan. Kasi sino sumasampalataya sa umagang ito? Hindi magtuturo ang salita ng Diyos ng daan ng kabiguan. Hindi ito parang substandard na daan. Hindi ito ghost project na daan. Sabi ni David, ang salita ng Panginoon ay subok. Hallelujah. At may pagtatagumpay. Praise God. Sa oras ng mga kadiliman. Sa victorious path. Hallelujah. Sinong sumasampalataya sa umagang ito na may daan ng tagumpay para sa atin, mga kapatid? Yes. Ang salita ng Diyos ang nagpapakilala. Sabihin ng tao, wala tayong pag-asa. Sabihin ng sanlibutan tayo, mahihirap lang. Sabihin ng sanlibutan, wala kang pag-asa sa buhay na ito dahil wala kang pinag-aralan. Ang salita ng Diyos ay nagpapakilala sa atin ng daan, hallelujah, ng tagumpay. Kahit kaano kababa ang tingin ng tao sa mga anak ng Diyos. Ngunit ang Panginoon ay naglaan na ng tagumpay sa ating harapan. Praise God. Sahin ko lang isang statement ni Brother Branham. 1955, beginning and ending of Gentile dispensation. The Word of God is a lamp unto my feet, that we should be guided. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa upang tayo ay gabayan. We should be guided. Then, it's the light that follows the pathway that leads us from victory to victory.
Yung salita ng Diyos daw ay daan. Hallelujah. Nagtuturo ng daan. Kung ating lalakaran ang itinuturong daan ng salita ng Diyos, ito ay nagdadala sa atin sa pagtatagumpay at pagtatagumpay pa. Hallelujah. Oh, gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Now, before you can have a victory, there has to be a battle. Gusto natin ang pagtatagumpay? Then, kailangan handa tayo sa labanan. And if there's no battles, there's no victories. Simple lang naman. Kung walang labanan, walang pagtatagumpay. Kung ayaw natin humarap sa problema at gusto lang natin magtago at magmukmuk at damdamin damdamin ng mga bagay-bagay sa halip na harapin. Hallelujah. Walang pagtatagumpay dyan. Kailangan natin makipagbaka. There's no battles, there's no victories. So we ought to be thankful for the battles and tryings. And it is God giving us the opportunity to have victories. Ang Diyos ay nagbibigay, hallelujah, ng mga opportunities at pagkakataon. Inilalagay niya ang mga labanan, hallelujah, sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Hindi para tayo gapiin, hindi para tayo ilugmok. Inilalagay ang mga labanan, hallelujah, sa ating unahan upang maranasan natin ang pagtatagumpay. Sino sumasampalataya doon? Inilagay ng Diyos ang labanan sa aking harapan dahil nais niya akong magtagumpay. Hallelujah. Nagkaroon ako ng mga struggles, karamdaman, kahirapan, no? Mga pagsubok na ito. Dahil nais ng Diyos maranasan ko ang tagumpay, hallelujah, sa mga bagay na ito, hallelujah, na aking kinakaharap. Maybe God give you those afflictions that He might heal you and show His favor to you. Let you see what He means by it, that He loves you. Ay, may mga labanan dahil nais ipakita ng Diyos. Nais niyang gumawa sa ating mga buhay. Nais niyang magpagaling. Nais niyang ipakita ang yaman ng kanyang biyaya. Nais niyang iparana sa atin ng lawak, hallelujah, ng pag-ibig ng Diyos. And the Word of God, hallelujah. Ang sabi, ating nabasa, it lights a path, nagbibigay ito, nagliliwanag ito sa daan ng pagtatagumpay at mga pagtatagumpay. Gusto natin magtagumpay, mga kapatid. Wala tayong ibang kailangan kundi ang liwanag ng salita ng Diyos. Gusto nating makawala sa mga kadiliman ng mga problema, huwag na tayong mangapa. I-apply natin ang salita ng Diyos at hayaang magliwanag sa ating mga sitwasyon. Dahil hindi natin makikita ang daan ng mga pagtatagumpay kung hindi natin gamitin ang liwanag ng salita ng Diyos. Naintindihan natin sa umagang ito, mga kapatid. Hindi natin makikita ang mga pagtatagumpay kung wala tayong liwanag. Hindi natin na makikita ang mga pagtatagumpay sa ating harapan kung walang liwanag. Mangangapa lang tayo sa dilim. Babasakali, ano bang solusyon sa mga problema? Paano ba namin malalampasan itong mga pagsubok na ito? Ngunit, ang salita ng Diyos ay nagliliwanag at nagpapakita ng daan ng mga pagtatagumpay. At doon natin masusumpungan ang mga tagumpay na ating hinahanap sa buhay na ito.
Hayaan natin magliwanag salita ng Diyos at ipakita ang mga tagumpay na inihanda niya nung una pa na atin na lamang lalakaran. Gusto nating malakaran ng mga pagtatagumpay, mga kapatid. Then lumakad tayo sa salita ng Diyos. Walang ibang daan ng pagtatagumpay. Gusto natin ang mga pagtatagumpay sa buhay na ito, lumakad tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Gaya ni David, ang, ang kanyang salita, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siya ang salita ng Diyos ang nag-iingat sa ating mga hakbang at nagbibigay liwanag sa ating mga daan. May awit yan. Nung nakamtan ko ang liwanag. Ang buhay ay nagbago. See? And I'm sure, sa umagang ito, ang bawat isa ay nagde-desire ng mga pagkatagumpay sa buhay. Walk in the light, mga kapatid. Umakat tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Praise God. Marahil ito ka natapusin. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. I hope na maging realidad sa atin mga buhay ito, mga kapatid. Balik tayo sa Psalms 119. Ating isa puso ang verse na ito. Psalms 119 verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa akin mga daan. See? Salamat sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi na tayo nagsusuntok sa buwan. Hindi tayo nagbabakas sakali. Hindi tayo nangangapa. Kundi may liwanag na nagbibigay katiyakan. Hallelujah. Sa ating mga buhay. Praise the Lord.